Magandang araw po sa ating lahat para po sa ating Bible knowledge of the day. Proverbs 11 verse 13, the Bible says, "Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase." Napaka-practical po na prinsipyo na itinuro ni King Solomon dito na ang isang kayamanan na nakuha sa walang saysay ay shall be diminished. Marami po yan sa ating bansa, very nakikita po yan, real, sa mga flood control issues, sa mga corruption, sa mga easy money, and kahit nakuha niya yan, pero shall be diminished. Mawawala rin po, madaling mawala ang pera sa katunayan. Kaya lang, yung nagawa nilang maling pagkuha ng pera ay hindi na mabubura, di ba? Talagang tatak na. So, can you imagine, wealth gotten by vanity shall be diminished. So yung pinaghirapan niya sa pagkuha ng pera ng walang saysay, maling paraan, ay namarkahan yung pangalan niya ng hindi na magandang pagkakilala. Tapos yung perang nakuha niya sa maling paraan, nawala rin. Di ba? Nawala rin. So, halimbawa, may nangunguha ng lupa or may nangukuha ng pera, may nagnanakaw, ano pa man. So, tunay nga nakuha niya, pero pag nawala yung perang yan, ay madaling mawala eh. Namamarkahan pa yung pangalan niya ng bad reputation. Kaya nga sabi ni Solomon, "But he that gathereth by labor shall increase." Pag pinaghirapan mo yan, ay dadagdag pa yan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang isang taong nagtrabaho ng nagpagal, hindi niya gagastasin ng dali-dali ang kanyang pinaghirapan. Ulitin ko po, ang taong nagpagal ay hindi niya gagastusin ang kanyang pinaghirapan sa walang saysay. Kasi pinaghirapan mo, talagang iingatan mo yan. Kumbaga, alam mo kung paano yan pag-increase, i-invest. Alam mo yan paano tipidin or ano gamitin ng tama. Bakit? Pinaghirapan mo eh. Tingnan mo yung bata ngayon. Pag hingi lang ng hingi ng pera, gasta ng gasta. Pag naubos sa, hingi na naman, gasta na naman. Pag naubos sa, hingi na naman, gasta na naman. Hindi niya alam pahalagahan eh. Pero subukan mong patrabahuin bago mo bigyan ng pera. Siguradong titipirin niya yan. Kumbaga, hindi ko basta-basta gagastusin ito kasi pinaghirapan ko ito. Alam niya eh. Kaya nga po pinakamaganda kahit mayaman ka, may pera ka, huwag mong i-spoil yung anak mo. Dapat hayaan mo siyang mag-labor para alam niyang pahalagahan yung kanyang perang pinaghirapan. Okay? Alright, so yan po muna ating Bible knowledge of the day for today. God bless you po. Let's just pray for one another.